So hello guys, magandang umaga sa inyo lahat. Bali ngayong umaga is magpapalit tayo ng brake shoe sa ating Honda Click V3. Yan po ang ating Honda Click guys. So bali guys, ang ipapalit natin na brake shoe is Toyota C-Works. Yan, binili ko lang sa Shopee. Halagang 248 pesos guys. Ilalagay ko na lang po yung yung link sa baba. So guys, huwag niyong puputulin itong video, huwag niyong i-skip. Papakita ko sa inyo paano mag-DIY magpalit ng brake shoe. So yan guys, una guys, tatanggalin natin itong butso. Tatanggalin natin yan. Yan 14mm yan. So bali guys, ang unahin natin isa ang butso. So gagamit tayo dyan ng 10mm socket. Yan, medyo masikip nga lang sa part na yan. Pero ano, sundutin nyo lang, tignan nyo lang sa banda yung nut nya. Yan. Medyo nahirapan ako guys kasi first time ko lang magpapalit ng brake shoe. Pero sa mga vulcanizing, saglit lang sa kanila yan, sanay na rin kasi sila. Kaya ako first time ko lang kasi dito sa Honda Click ko. Itatry ko mag DIY, tapos ginawa ko na siya ng content guys, para pag kayo yung gagawa, alam niyo na kung ano yung gagawin. So yun guys, yan. Right, yan natin yan. Yan, bali guys, tatanggalin natin yung tornilyo, yan dalawa. Tanggalin natin siya guys. Bali yung yung gamit natin 10mm, diba? Tinagaan sa ilalim. So guys, yung sunod natin tatanggalin is yan sa may kabitan ng tambutso, tsaka sa missing arm nya. Yan. Guys. So dyan guys, is gagamit tayo ng 14mm socket. Yan. Gamitin natin. Ito natin sa impact. Hindi kaya talaga, hindi kaya, mahina impact ko. Bali, i-charge ko muna yung battery guys, kasi sobrang tigas yan, hindi kaya ng impact ko. Hindi talaga kinaya, binibrate lang yung mga tornilyo. So bali guys, dyan i-charge mo natin yung battery ko. Yan guys, is gagamit na tayo ng human power. Yan guys, human power yan guys. Bali yan range, tapos extension na natin siya ng tubo para mas malakas yung pwersa niya. Yan guys. Guys, ang lambot lang, di ba? Kaya nyo rin yan guys. Yan na, natanggal natin yung tornilyo guys. Alright guys, tatanggalin natin yung kanyang tornilyo, tatanggalin natin yung tambutso. Alright, tatabi mo natin yung tambutso natin. Yan. Well, yung tatanggalin natin yung tornilyo guys, isa may swing arm nya. 14mm pa rin yan guys. Yan yung gagamitin yung tools. O yan.
gamitin nyo na extension na tubo para mas madali siyang para mas mapuwersa siya masyado. Yan. Yan, 'di ba? Lumambot ka agad. Okay. So yan guys is yung sa may naman sa may gulong, yung nut niya is 24mm yan guys. Yan yung gagamitin ko na sa akin. Yan, 24mm. So yan guys, ito tayo ulit natin siya impact kasi full charge na yan eh. Kaso hindi pa rin talaga kaya. Kaya guys, pag bibili kayo ng impact guys, huwag kayong bibili ng ganyang brand oh. HTT yung brand niya eh. Yan, hindi kaya yung mga tigas na nut. Yan, gagamit tayo ng human power. Guys. Maganda pag bibili kayo ng impact is yung mga brand na Tansu o kaya yung Kilat. May nakita ko sa iba Kilat eh, persado eh. Yung nakita ko eh. So yan guys, gamit tayo ng human power. Tinry natin siya ganyan kasi nakita sa vulcanizing pinupukpok nila ng ganyan. So matigas talaga, kaya ang gagawin kong diskarte dyan guys, yan, panoorin nyo guys kung anong gagawin ko pag nahirapan yung magtanggal nyan. Yan, panoorin nyo lang guys, wag nyo isip yung video. Yan, sinadstand ko po yung aking motor. Yan, gamitin natin siya ng human power guys, para yung gulo niya, para mapastop talaga. Yan, ganyan lang guys oh. Yun, lumambot na agad. Napakadali lang pa, naka side stand. Yun oh, tanggal kagad guys. Napaka basic. Ayun oh, yan, tanggal na siya. Yan guys, huwag nyo kalimutan na 24mm yan guys ah. Sa inyo, kung gusto nyo mag-DIY, bumili na kayo ng tools, mag-invest na rin sa mga tools. Bili na kayo paunti-unti, yan, para kompleto kayo sa gamit. Para hindi kayo sigilin ng mekaniko ng sobrang Basta mga mekaniko dito sa Metro Manila, grabe maningil. Ultimo magpaparepa ka lang siya kayo, singil sa iyo 1,000 mega. Sa amin sa probinsya, hindi, siguro mga 300 lang yun, kasama na oil seal nun. Oo, 300 lang lahat. Pero dito garapalan yung presyo nila dito. Yan. Hindi ko alam, siguro dahil sa pwesto kaya mahal. Yan. So ba doon guys, tatagalin natin yung guys yung alin, siguro doon banda sa may lagay ng coolant pag tinanggal natin yung gulong kasi medyo maskip kasi doon banda. Yan tayo sa may swing arm, 14mm ulit yung guys Yung maikling tornilyo dyan yung sa may swing arm, yung mahaba dun sa may tambutso. Tanggalin natin guys. Okay, medyo matigas siya. Tulak na natin siya, kahit ano pang tulak nyo dyan. Yan yung ginamit ko yan. Okay, tulak na natin. Alright, tanggal na guys. Yan, tanggal na siya. Okay. Tapos gagamit naman tayo ng Allen screw pa dun sa may sa may coolant, ilagay na coolant. Pero bago yan guys is yan muna, iluluwagan natin yan sa may brake arm nya para mas madali natin tanggalin yung gulong. Yan, pigilan nyo lang siya ng plier, sinitan nyo ng 14 open range, o kaya pag wala kayong 14 open range, yan gamitin yung adjustable. Kung tawag pa dito is katala. Yan, kaya creasing. Yan, sambot na.
Kasi pag di nyo siya pinagil ng plier, umiikot kasi yung ano na yun eh. Yung cable na yan. Cable. Yung basta yung cable na yan. Umiikot yun eh. Yan nangyari sa iba is mabuloktot or napuputol. Kasi doon yan namamala na umiikot na pala yung ano yan. Cable na yan na plane. Yan. Guys, paano na? Kasi guys, pag malambot na. Yan. Ayan, nakita nyo guys, napadali lang yan. Tapos pag malambot na guys, gagawin nyo na lang is, ayan, nakita nyo. Medyo matigas pa kasi dyan, kaya ginagamitan siya ng open range. Pero pag malambot na siya guys, itulak nyo na lang ng, yan, tanggal na. Pwede nyo itulak yung brake arm na lang. Yan, okay. Then balik naman tayo sa gulong. Bali guys, yung alin na yun guys, tanggalin nyo na sa iba ng taas. Yan, tatanggalin nyo yan. Malambot lang yan guys. Gamitin siya ng alin. Okay. O diba, lambot lang. Hindi ko lang alam sa iba ba't na-stack up yung gulong nila. Pero para sa akin, dapat kasi lagyan nyo ng grasa yung ano yun. Yun yung gear doon, yung kabitan ng gulong para hindi siya ma-stack up. Siguro may iba kulang sa maintenance kaya na ganun. Tapos yung guys, pupunasan natin yun. Depende sa inyo guys kung lilinisin nyo. Ngayong araw kasi babiyaya ko kaya hindi ko na siya malilinis. Punas-punas lang. So guys, tatagin natin yung kanyang brake shoe. Okay. Tagal natin siya. Alright. Yan, ipapalit natin guys yung Toyota Sea-Works na brake shoe. Yan, ipapalit natin. Alright, tapos yan guys, gagamit tayo ng ating high temp na grease. Kahit hindi high temp, kahit anong grasa lagayin dyan. Yan para mas maganda yung play ng fire natin. Yan yung ginamit kong brand. Yan. Tag ano lang yan guys, tag 180 pesos lang yan sa Shopee. Yan yung in-order ko. Item siya na red color. Yan guys, ikakabitin natin ang ating bagong brake shoe na Toyota Sea-Works. Galing sa Shopee. Halagang 248 pesos. Yan. Okay, basta yan nyo lang. Madali lang yan ikabit guys. Ano nyo lang. Madali lang yan. Yun, nakabit natin yung ating brake shoe. Yan, lapat na yan. Okay. Napunasan natin guys para di man yung mga grasa-grasa dyan. Tapos dyan guys, kakabit natin yung gulong. So bali sa sunod is bablog ko na lang guys kung
paano ko kaya papalitan ng gulong. Bali yung ginamit ko na gulong sa Honda Click ko is yung Hunter Max. Set na siya is 2,100 pesos dito sa amin sa Marikina. Set na siya. Okay din naman siya, mukha siyang Michelin. Yun nga lang yung okay lang siya pang daily, pero pag maulan hindi ko talaga sigurado na makapit siya sa ulan kasi ko na rin medyo madulas kasi siya. Wala kasi ang budget kaya pagtsatsagaan ko muna. Pero kung may budget kayo guys, mas magandang bilhin nyo guys na gulong is yung Michelin talaga guys. Subok na talaga yan. Yung gamit ko din na belt yun sa Honda Click ko is Michelin din. Sa tagal ko nang gamit yung Michelin belt ko, wala pa rin crack. Napakatibay talaga ng gawa ng Michelin. So dyan guys is medyo nahirapan ako dyan magkabit ng gulong kasi nga first time ko talaga magtatanggal niya tsaka magbabalik Yan bale, inaano ko pa kung paano ko siya kakabit, ilalapat sa natin, sa motor natin. Nahirapan talaga ipasa. Virgin talaga guys. Pero nakatatlong tanggal na yan guys. Ang gulong sa mga saglit na talaga. Ako medyo nahirapan. So, dahil first time nga kasi guys. Yan. Sa ito mag-DIY ng gulong yan. Ano guys, nakabit ka natin siya. Sensya lang guys, nakat ko baka kasi umaba yung video Yan, hanggang 20 minutes na kasi magigit yung ginagawang content pa, di masyadong matagal. Yan, bali, basta guys, tiyagain nyo lang ikabit yung gulong, ano nyo lang sa gear, pantay nyo lang. Yan, ibabit natin yung allen wrench. Yan, ibabit na natin siya guys. Higpitan nyo lang mabuti guys. Huwag nyo masyadong higpit para hindi siya malustrid. Yung iba kasi gigil mag-higpit Yung sakto lang yung hindi kayang pigilan ng hindi na kaya yung 3 daliri. Ganoon lang mag-higpit guys. Huwag yung overpower. Mag-overpower ka lang pag magbabaklas ka ng tornilyo. Pero pag magbabalik ay sakto lang. Saktong higpit lang. Guys, bago natin ibalik yung swing arm guys, tatanggalin natin yung dust seal dyan Tapos natin yan guys yan, tanggalin natin, hindi lang tanggalin yan guys yan, tumatalsik pa nga yan. Tapos tatanggalin natin yung takip ng bearing. Nagamit tayo dyan ng ng flat screw na maliit. So guys, yung bearing na yan guys, kailangan yung alagaan sa grasya yan guys. Kasi siya tayo nag-aano sa gulong natin. Oo. Malaking tulong yan. Pag nasira yun is feel mo parang umaano yung likod niya. Malagot or parang dumudulas. May tendency na yun yung sira. Or yung sa may swing arm bushing. Yan, lagyan natin siya ng grasa guys Gamitin natin yung grasa natin na high temp. Yan. Lagyan natin siya ng grasa para mas tumagal yung buhay niya. Okay. Huwag niyong tipirin sa grasa guys para mas long life. Ayan, balik natin yung takip ng bearing. Okay. Ibabalik natin yung dust seal guys.
Ay, lagyan natin ng grasya, no? Yan, yung kabitan ng swing arm natin. Yan, ganyan siya guys, ah. Pero babalik mo natin yung spacer. Yan. Hindi, mali yan. Yan, dapat yung yan, ganyan dapat. Yan. Yan guys, mali yan guys, ah. Ituturo si yan, ganyan, mali yan. Dapat yung space na yan is dapat bumabaw siya dun sa may dust seal. Ganyan, no? Yan, power niya. Yan, dapat ganyan siya. Ganyan yung tamang pagbalik niyan. Yan. Okay. So guys, ibabalik natin yung itong maikli para sa swing arm. Sa may kabitan ng swing arm yung mahaba para dito sa may tambutso. Babalik natin sa may swing arm. Maikli yung tornilyo na gamit niya guys. Maikli, ah. Di kayo malito. Kami gamitin nyo yung mahaba. Naku, malulose thread talaga yan. Madali pa naman malulose thread yan. Yan. Guys, mano-mano muna natin guys. Siyempre, pagbabot niya guys, dapat ipantay nyo rin yung washer sa minitot nyo para muna naman tignan. Yan, bagong siyempre tayo pantay nyo yung washer sa minitot nyo. Pwede siya sa pag video guys, ah, kung ano, malayo, wala kasi tagak ng camera eh. So, nag-try din ako maglagay ng camera sa may dibdib ko, hindi masyadong makakuha ng video lahat. So, nag-iipon pa ako guys para pambitagan ng sports cam na maganda. Cellphone vlogging na kasi tayo guys eh, wala pa tayong budget. Yan, wag mo muna higpitan guys. Tapos yun, lalagay natin yung ating bushing. Yan. Tusok nyo lang ulit yun dun. Tusok nyo lang. Tapos, ibabike naman natin ng ating ayan. So dyan guys, gagamitin natin impact natin yung voltage na ulit yan guys. Ilipat nyo lang yung settings niya sa may high torque. Sa max torque, kaya lipat ko lang. So yung impact mo guys, nanda lang siya pang higpit. Pero kung pampaluwag yung tornilyo, may inang klase. Pang higpit lang talaga siya guys. Panoorin nyo lang guys, ah. Skip yung video yan. Kursado naman siya, kayang mag-loose thread, kaya pitik-pitik lang yung paggamit guys. Pag alam yung hindi na kaya ng impact, huwag yung ipilit, pitik-pitik lang para di madali ma-loose thread yung tornilyo. Yan, ipitawid natin para hindi makalas. Yan guys, isibabay natin yung kanyang tambots yan. So paano pag baklas yan, hindi pagbalik, ah. Tapos kasi nalagyan natin siya ng tornilyo para para lalay. Para di bumagsak. Oo. Bali, wag nyo muna higpitan yung dyan guys, ah. Yung tornilyo na ibabalik guys, alalay lang. Huwag nyo muna siya higpitan. Yung unahin na higpitan yung sa kabitan ng tambotso sa ilalim ng makina. Yun yung unahin natin guys. Yan, basta guys yung mahaba sa tambotso yan guys. Huwag nyo muna higpitan. Okay. Ayan lang. Kasi babalik natin yung nut sa ilalim.
Gamit lang kayo ng ano guys 10mm socket para dun sa may tornilyuhan sa tambutso dun sa ilalim. Yan. Yan, sungkitin nyo lang guys. Yan, tansya nyo lang. I-shoot nyo yung butas na yan. Tambutso so may makina niya. I-shoot nyo lang guys para walang singaw. Kasi pag malaman nyo pag sumisingaw alam nyo yung nagbabackfire siya. Pag ganun, kailangan nyo na magpalit ng ng exhaust gasket. Yan, noong time kasi na yan wala pa pambili ng yan, hindi pa nakabili. So susunod na magpapalit ng gulong, isasabay ko na rin yung pagpalit ng ng gasket para dyan sa may tambutso. Kasi dati pinapalitan din yan guys. Okay. So mataas na tibay yung nut. Di na tayo mag-ubis sa magigpit. Yan. Kita na natin siya guys. Tapos dyan na natin nagpitan sa may tambutso nyo guys so nagpita na natin ilalim yan. Nagpita tayo yan. Gagamit ulit natin yung ating impact wrench. Yan, manual natin siya guys. Ilapat na natin bago natin siya impact. Kali yung gamit ng impact guys is pang higpit lang siya para hindi siya basa-basa yung matornilyo natin. Yung natin na impact yan na. Alright, pitik-pitik lang guys. Huwag yung gigil mag-ipa. Mustag talaga yung gigil. Yung pitik-pitik lang, huwag yung gigil. Narinig ko sa ibang shop doon gigil Napasin nyo guys, tumustok yung tambutso niya. Normal na yung guys pag maulan guys na siguro tuwing umaga pag nagtatapos normal na yun. Yan, nakamugan. So okay na guys. Pero pag may na talaga, pag may tagas yung niya, isa may piston niya, pag may tama na, hawakan nyo lang yung tip ng tambutso nyo. Pag basa-basa, yun na yung sira nun. Toyota Sea-Works. Alright guys, yun lang guys. Maraming salamat sa panonood. Bye bye!